Kung gusto nyong tumagal pa ang buhay yung mga mare, huwag nyo nang susubukan. Hi everyone, this is Kat and welcome to my YouTube channel. So for today's video, usapang pagpapayat muna tayo. Meron ako ditong gagawa ng review and i-share ko na din sa inyo kasi na-try ko na tong product na to. This is Lisho Coffee. I'm sure yung iba sa inyo familiar na dito kay Lisho. Kasi super trending talaga nitong kape na to before. Kaya napatry din ako syempre. Alam niyo naman ang lola niyo, di ba? Basta usapang pagpapapayat. Lagi akong active dyan. Lagi akong present. Basta may mga lumabas na product na nakakapayat, ganyan. Nakakaliit na mga bilbel, na mga puso, na mga chan. Laging present ang lola nyo. Pero na lang ako dito natitira na 3 piraso. Hindi ko talaga siya naubos. Actually, 5 to. Humingi yung kapatid ko, then humingi yung friend ko. Pinatry ko sa kanila. O bakit ko nga ba in-stop yung pag-inom ko sa kanya? So mamaya sasabihin ko sa inyo yung reason kung bakit ko siya in-stop inumin. Pag-usapan muna natin siya. Saan galing ang product na Lisho Coffee? Bakit super trending niya? Bakit napakadaming bumibili nito at napakadaming umiinom? Ito dito nakalagay sa box niya or sa mismong packaging niya na supervise the manufacture of Bayan Hong Kong International Company. So galing siya kay Hong Kong. Actually hindi ito yung pinaka-packaging niya before. Alam ko ito na yung pinaka-new packaging nila. Nakalagay na siya sa ganito. Nawawala na ngayon takip nung sa akin. And lahat naman ng information nandito din sa box. Yung kanyang mga ingredients, specification, usage, indications, precaution, ayan. And kung anong age ka pwedeng mag-take nitong Lisho Coffee. Nandito din naman lahat yan. And dito nga sa side ng box, dito nyo din makikita yung kanyang batch number, production date, saka yung valid date. Or siguro ito yung expiration date. Mga mare, sobrang dami talagang umiinom ng Lisho Coffee kasi ang dami ko nakikitang review na ang dami niya talagang napapayat. At ang nasagap ko ng balita dito kay Lisho Coffee, hindi po siya FDA approved dito sa atin. Pero sa bansa nila is FDA approved siya. So ang reason kung bakit hindi siya FDA approved dito dahil nakitaan daw po siya ng I'm not sure kung meron pa kayo mabibili ng mga ganito pero ang alam ko marami pa rin nagkalat na ganito sa Shopee and Lazada pero kay TikTok wala na. Pero before talagang ang dami pong nagbebenta ng Lisho Coffee kay TikTok as in. Doon nga ako nakapag-check out kay TikTok kasi alam niyo naman si TikTok po na platform medyo mahigpit po sila ngayon pagdating sa mga slimming product. Kaya si Lisho Coffee wala na kayo makikita doon. Share ko naman sa inyo yung aking naging experience nung iniinom ko si Lisho Coffee. Since coffee lover nga ako, kaya talagang nainganyo din akong uminom nitong kape na to. At bukod sa coffee lover ako, talaga naman pong nakakapayat siya. Nung uminom ako nito, maba po talaga yung timbang ko. At mga mare, totoo ang chismis. Kapag uminom kayo nito, hindi kayo gugutumin. As in, try ko siyang inumin every morning. Ito na agad yung nilalaman ko sa sikmura ko. Hindi ka talaga gugutumin. Dumating na yung pananghalian, dumating na yung hapunan, parang feeling busog ka pa rin. At ang feeling po pag uminom kayo nito, parang lagi kayong uhaw. Gusto nyo lang uminom ng tubig. Ganun po talaga yung pakiramdam pag uminom kayo nito. And yung sa first to second day na pag-inom ko sa kanya, medyo okay naman. Medyo nag-e-enjoy pa ako kasi sabi ko, wow, bakit ganun? Ang saya naman kasi parang hindi ako nagugutom. Parang panay lang ako inom ng tubig, ganyan. Second day, na pag-inom kay Lisho Coffee, okay pa ako. Pero nung pang third day, naka-feel na ako na parang, bakit ganun? Parang namamanhid ako. Parang manhid yung kamay ko, manhid yung katawan ko, ganun. Tapos parang laging ang init ng ulo ko. As in, ang bilis uminit ng ulo ko and parang lagi akong lutang. Ganun yung pakiramdam mga mare. Tapos nahihirapan na din ako makatulog. Siguro dahil yung panginginig nung katawan ko, then yung parang laging lutang. Kasi nga, hindi ka dadalawin ng gutom pag uminom kayo ng Lisho Coffee. Gusto nyo lang inom kayo ng inom ng tubig. Pero binaliwala ko pa rin yun. Sabi ko, okay lang yan. Basta papayat ako, ganun. Ganun yung goal natin Kasi gusto ko talagang pumayat. Gusto kong lumiit yung bilbil ko, yung chan ko. So, ayun nung pang 5th day, sabi ko parang hindi ko na kaya. Parang hindi ko na kaya to Kaya limang sachet lang din yung naubos ko. Sabi ko, stop ko na kasi parang hindi ko na kaya. Kasi nga, di ba, alam niyo naman, meron ako mga junakis dito na inaasikaso. Sobrang init lagi ng ulo ko din. Pag nagla-live ako, mga mare, napansin ko pag nagla-live ako kay TikTok, parang may konting, parang may konting concern lang si customer. Basta ang dami ko lagi nakakaaway na customer doon. Parang sinasagot ko lagi. Kasi minsan kahit konting, parang unsensitive. Alam niyo, parang ang init agad ng ulo. HB agad, ganun. Parang HB ka agad. Kasi nga,
dahil walang kain, puro tubig lang, kaya din siguro mainitin yung ulo, and napansin ko lagi nang masakit yung ulo ko at nahihirapan ako makatulog. So kaya nag-decide ako nung pang 5 days ko na pag-inom ng Lisho Coffee, in-stop ko na siya. Actually, ang unang uminom nito, ang unang gumamit ng Lisho Coffee, yung kapatid ko talaga. Then, nirecommend niya din sa akin. Kasi noon, ayan, sabi ko sa kanya, bakit parang bilis mo pumayat? Tapos sabi niya sa akin, try mo si Lisho Coffee, kasi nga ganito, ganyan. Ayan, o di ako naman, tinry ko din siya. Si Lisho Coffee, hindi siya pwede sa may mga health problem, sa mga BF mom, sa mga pregnant. Ayan, hindi nyo po pwede inumin si Lisho Coffee. Kung gusto nyong tumagal pa ang buhay yung mga mare, kung meron kayong health problem, huwag nyo nang susubukan. Ayan, huwag nyo subukan mga mare ha. Pero kung gusto nyo talaga siyang itry, ayan, nasa sa inyo naman yan, diba? Ang pag-inom naman ng mga ganitong product, nasa sa inyo po yan. Walang sapilitan yan, syempre. Diba? Sinasabi nga nila, take it at your own risk. Kumbaga nga, diba? Kung gusto nyong pumayat, ayan, i-search nyo yung mga yung iba pang review about Lisho Coffee. And kung gusto nyo talagang itry, ayan, itry nyo, wala namang makakapigil sa inyo. Ayan, wala namang ibang masusunod, diba, kundi ang sarili ninyo. So, ayun lamang yung ma-share ko na experience ko about dito kay Lisho Coffee. At yung lasa pala niya, lasang kape siya na may pagkalasang tsaa. Hindi din siya matamis, matabang po ang ating Lisho Coffee. Ang pag-inom nito isang beses lang ha. Kasi feeling ko naman pag dinalawan nyo, hindi nyo din kakayanin. And kung gusto nyo po talaga siyang itry, kumain muna kayo, as in, kain muna kayo ng almusal ninyo, then after 30 minutes, saka kayo uminom nito. Kasi kapag inunan nyo pong inumin si Lisho Coffee nang wala pa po laman yung sikmura ninyo, ay sabi ko sa'yo, Day, hindi ka dadalawin ng gutom, Day. Ayan, kahit hainan ka ng pinakapaborito mong pagkain, Day, hindi ka gugutumin. Siguro titikman mo kasi nga favorite mo yan. Pero mapapansin mo sa sarili mo na, bakit hindi ko maubos? Dati lang 5 minutes, ubos ko na yung pagkain na yan. Ganon. Ganon ang epekto ni Lisho Coffee, mga inday, ha? Try nyo kung gusto nyong magpapayat. And pag-inom pala nitong Lisho Coffee, for example, di ba? Meron ka dapat dito parang meron kang goal na timbang. For example, 65 kg ka ngayon, tapos ang goal mo na timbang is 55. Pag po na-reach mo na yung goal mo na 55 kg, stop mo na po si Lisho Coffee. Then ka na, i-maintain mo na yung 55 kg through exercise, diet, ganun. Ganun lang po. Hindi po talaga continuous ang pag-inom kay Lisho Coffee, mga marikoy, ha? So, ayun lamang, napakadaldal, diba? Napakadaming kwento ng inyong lingkod for today's video. Maraming salamat po sa mga nanood sa ating video. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na. Ano pang inaantay mo? I-like mo na din, i-share mo itong video natin, at takits ulit tayo sa next video. Bye!